Hello, what's up? So this is the Blackview Fort 2. Yes, this is a rugged phone pero unlike sa other rugged phone, mukhang ito ay manipis. And this one supposedly has 8GB, 256GB na storage. Sabi rito 8 plus 24GB. So alam niyo naman, di natin binibilang dito yung virtual RAM. So this is just 8GB RAM to be clear. 8GB na RAM and 256GB na storage. Supported din niya supposedly ang NFC. And then for the rest of the specs, para may expect na tayo, 6.56 inch na screen, 5,000 mAh na battery, and 13 megapixel na front camera and 16 megapixel na rear camera. MediaTek Helio G81 po ang chipset na to. So yes, medyo weak po ang chipset na to. Talagang pang ano lang, mostly as call and text, social media, casual gaming, mga ganon. Up to 2.0 GHz lang yung kanyang clock speed. But anyway, open na natin ito. Kung ano pwede natin expect ito. And if ever man, sulit ba ito sa inyo? By the way, just to give you a clue, below 10,000 lang po ito na rugged phone. So I think ito yung isa sa mga pinakamurang rugged phone na mabibili nyo currently kasi below 10,000 lang siya. Usually kasi di ba up 10,000 na ngayon yung mga rugged phone. But anyway, open na natin. Hop. So, ito na mga. Oops. So, unang-una, syempre, yung phone. Unahin muna natin yung mga kasama sa box, which is the 18 watts lang na charging brick. So, slow charging na agad. I know, marami sa inyo mataturn off agad. But it's okay. Again, this is rugged phone naman. May ibang feature siya na talagang very good para sa ibang mga users. I think pinaka-target market ito mostly mga outdoor na mga trabaho like mga riders, mga sa construction, so on and so forth. So, not really for everyone yung mga ganitong design na smartphone. So, una-una kayo, kung di naman kayo naghahanap ng ganitong style na ganitong uri ng matibay na smartphone, ang hanap nyo yung matataas na chipset, siguro mag-skip na lang muna kayo dito sa video na to. Again, sa accessories kasama is Type-C to Type-A na charging and data cable. We have the user manual and wala na. So ito mga kasama sa box. So expect nyo ito makikita nyo, okay? Now for the phone, so yun, meron pa tayong ibang specs na nakasulat dito. 90Hz screen refresh rate, in fairness, pwede na rin yan. For smoothness, 5,000 mAh battery, and the rest, yung kanyang, yung nabanggit na rin natin kanina, okay? Okay, as for the design, actually maganda siya. May pagka parang gaming phone nga siya, no? So this is a rugged phone and kita naman natin yung mga kanto niya, talagang naka-enforce na, makapal na. So kapag ka nalaglag ito, expect natin kahit paano may protection. And available siya in two colors, obsidian black and lightning white. I believe this is the lightning white ang nakuha natin. And then konting tour na lang din. So like I said, mukha siyang gaming phone, pero yung gilid niya pang rugged phone din talaga. And then sa kanan, nandito yung volume rocker and then the power button. May nakasulat dito na waterproof. Sa taas, wala po nakalagay dito. Sa kaliwa naman niya, nandito yung kanyang SIM tray slot and micro SD card. But I believe, may sarili siya or may dedicated siya na. But ito, madali lang, kukulang pwede na eh. Hindi, hybrid siya. Hindi siya pala dedicated na dual SIM. So, this is hybrid SIM tray slot. Either dalawang SIM, pero wala micro SD card slot, or isang SIM, pwede ka maglagay ng micro SD card slot. Up to 2 terabytes po ang supported niya ng micro SD card slot. Lagyan natin yan later. Wala dito yung SIM card ko. And then, we have another button here. I'm not sure kung para saan to. I believe pwede itong customizable button. Pero sa nakita ko sa preview nito sa kanya marketing material siya sa website nila is pwede ito ang pindutan pagka gagamitin mo yung camera underwater. And this one. And then may nakasulat din dito na shockproof. Yun nga yung military standard siya na certification. And then sa baba meron tayo dito ang main speaker, USB Type-C 2.0, and then the main microphone. Sa likod naman, meron tayo ritong at least dalawang camera, pero let's assume na isa lang talaga ang totoong camera dyan, which is the 16 megapixel na camera lang. Malamang sa malamang ito yung 16 megapixel niya, and then we have a single tone na flash. Okay? May nakikita tayong butas dito. I'm not sure kung para saan yan, pero usually I expect this is the noise cancellation microphone. No, malamang sa malamang yan yung noise cancellation mic. But if ever man, update ko kayo kung ano yung butas na yan. Pero expect ko na that's noise cancellation mic. So buksan na natin for the first time. Actually, for a rugged phone, magaan siya. No, not really super gaan. Pero comparing kasi sa mga old rugged phone na nahawakan ko, sobrang bigat din talaga noon. But this one, more like kasing bigat lang siya ng normal ko ng mga smartphone dito. Ayun, may kalakihan nga lang yung bezel niya as expected. This is, I believe, HD lang siya, 720p resolution around that, and IPS LCD po ito. As you can see, hindi rin siya talaga full black view. And
I'm sure mapapansin ng iba dyan, yung mga masaselan, this is still teardrop notch. Okay? Mukhang ano siya, ang tawag doon? Stock Android. Laging ko muna yung balikan ko kayo. Setup ko lang muna saglit. So yun, after a week, I think, nasa linggo na yata tayo. So, dinire-diretso ko na siya ng test. So, detalyadong review na po ito siya ngayon. So, ito na po ang ating mga natuklasan sa kanya, mga findings na nakakuha natin during the time na ginagamit natin itong si Blackview Forte 2 rugged phone na ito. So, unang-una, specs muna tayo. This is currently running on Android 16. Hindi pala siya Android 15. Android 16 na po siya. This is Dock OS 5.0. Again, MediaTek Helio G81 12nm 2.0 GHz. So, I had to verify all of this muna sa actual na test. Hindi yung kung ano yung nakasulat lang sa kanyang box. So, ito, actual talaga to. So, real talk na rin po. Diretso ito. Okay? GPU nito is Mali G52 MP2. That's dual core na 950 MHz. So, again, Helio G81 2.0 GHz, Mali G52 MP2 950 MHz naman. Okay? This variant is 8GB 256GB na storage at ang storage po nito ay eMMC 5.1 lang. Okay? So don't expect na parang kidlat ang bilis po nito. No, hindi po. Real talk po tayo dito. So I just have to let you know. And for the rest of the specs, pause nyo na lang yung video, basahin nyo dito. Okay? Now, tuloy na tayo sa detalyadong review. Okay. Malinaw at totoo, text simplified, di ka na. Unang-una sa lahat, build and design, obviously, rugged phone ito. While, tingin ko lang, kasi as far as I can remember, ang tagal ko rin na huling nag-review ng isang rugged phone. I think this is one of the thinnest, pinakamanipis na rugged phone, if not the thinnest talaga. Hindi ko na masyadong matandaan kasi yung mga previous ko ng mga rugged phone na review. So this one, I think, one of the thinnest at least. Pinakamanipis to na rugged phone, yes. I know it's not much kasi comparing sa ibang mga smartphone ngayon na maninipis, talagang maninipis yung mga yon. But again, we are talking about a rugged phone. So rugged phone na ito that means marami siya mga armored areas like this one. Ito mga kanto niya, extra bulky. Look at that shape. Yes, syempre pag nakantuhan ito, usually ito yung weakness ng mga smartphones. Pag nakantuhan, crack, basag, hiwa-hiwalay na yung katawan ng smartphone. But this one, may mga ganito siyang protection, which means pwede ito sa mga tropa natin, mga riders, sa mga tropa natin na nagtatrabaho outdoors, pwede rin sa construction, so on and so forth. Basta yung mga talagang medyo rough yung environment na pinagtatrabahuhan nyo, best case scenario ito po yun. Itong smartphone, ganitong smartphone po talaga ang para sa inyo, okay? Now, hindi lang ito basta rugged phone. While this has military standard 810H protection, that's yun nga yung 3 meters drop, meron din po itong IP68 and IP69K protection. That means water resistant po siya, not waterproof, water resistant and high temperature resistant din po siya. So mag-iinit pa rin naman siya pero hindi po siya basta-basta pong ibigay sa mga may init na sitwasyon. Okay? Or may init na lugar na paggagamitan nyo nito and kahit medyo mamasa-masa doon, pawis kayo or medyo umambon, umulan, pwede po ito. So yes, pwede po siyang mabasa. Recommend ko lang na huwag nyo na lang po siguro itong ilublob sa dagat. Swimming pool, baka pwede pa, but dagat, no. And like I said, hindi ko ini-encourage na ilublob nyo ito sa swimming pool. Hanggat maaari, yung ulan lang, splash lang, okay na yun. Huwag nyo nang sukatin kung gaano nga siya ka-waterproof or water resistant. Kasi, like I said, mayroon ako mga na-encounter na nilublob ko lang sa swimming pool. Ayun, hindi na gumana, water resistant daw. So, pero again, pwede siya kung mga splash-splash lang or saglit lang na lublob, hindi naman ganun kalalim, mababaw lang. Pwede po itong smartphone na ito. Yes! And kung mapapansin nyo, real talk na lang din, medyo may pagka-old yung kanya design. Kakapal na bezels, see that? Kapal ng itim, makapal ng itim dito, and teardrop notch pa nga. Ayun, teardrop notch pa nga ang kanyang lagay ng camera. But then again, hindi ito pang mga fashionistas. This is for those people na nagtatrabaho at gusto nyo na medyo mas matibay-tibay ng konti yung smartphone. Not for fashionistas. But then again, it's kinda nice actually sa likod niya, no? Pero real talk, not for fashionistas or maaarte sa mga designs dyan. So sa design, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Okay? Tinaasan ko ng konti kasi nagawa nilang i-rugged phone ng isang manipis na smartphone. Hindi siya katulad ng dati na kung maalala nyo yung mga review ko dati hanggang ganito kakapal yun, no? Yes! And malalaki talagang battery naman. But this one, nasa average lang yung battery niya, nasa 5,000. So, yeah. Maybe pag-usapan natin yan mamaya ng konti. Again, 9 out of 10 sa design niya. Okay? Lipat na tayo sa performance. Okay. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Dito, medyo mas matindi-tindi yung real talk ko rito. And sanay na rin naman na yata kayo sa mga real talk ko rito. Okay? So, unang-una, the performance, kasi meron siyang MediaTek Helio G81 12nm po yan na 2 GHz. Don't expect na this is designed for gaming. While this can
game naman kahit papano, but again, for clarification, not designed for gaming. And ang total score nito is around 354,000 lang. Let me show you. See that? 354,000, and ang GPU niya napakababa actually ng result. That's 23,000. To give you context, ang Helio G99 is nasa 70,000 average. 23,000 lang yung GPU nito. And 135,000 lang yung CPU niya, so on and so forth. So yun, not for gaming score. Obviously, doon pala may baseline na tayo. So, ito po ang translation niyan sa game. Since hindi naman ito advertised for gaming, tinetest ko lang to para sa mga baka maisipan nyo lang mag-game. Dalawang games lang ang tinest natin, isang Mobile Legends at isang PUBG Mobile. So, sa Mobile Legends, sinet natin siya sa high graphics and super FPS, although pwede ko siya ilagay sa ultra graphics, pero high na lang for consideration. Since, again, this is not a gaming chipset. So, nag-run po siya in fairness ng 58 to 62 FPS. Not bad. Smooth po yan. 60 FPS na yan. Don't get me wrong. Not smoothest nga lang, pero pwede na po yan for smoothness lang. And yun nga lang, temperature 45 degrees Celsius. Yes, medyo prone siya sa overheating. Now sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa smooth graphics and ultra FPS. Now pwede natin siya isagad sa hanggang HD graphics, pero bababa tayo ng konti sa FPS. Pero in fairness, nag-run naman ito ng 35 to 40 FPS. So again, medyo smooth ng konti, but not as smooth as far from smooth talaga. Temperature 47 degrees Celsius. Yes, mas mataas. So yun. In fairness naman, kahit ganito ito, meron pa rin siyang game assist. Ayan, parang game mode. Ika nga. So here, pwede mo i-manipulate yung performance mode and other extra features na available sa kanyang game assistance. Pero again, not a gaming phone, so don't expect much na malaki ang i-improve nito kapag ginamit yung game assistance na feature na yan. Okay? So sa performance, bibigyan ko lang ito. Again, real talk. And ibabangga ko na rin sa presyo nito, which is below 10,000 pesos. Real talk, bibigyan ko na ito ng 6 out of 10 sa performance. Yes. Usable, nakakapag-game naman kahit paano, pero nothing impressive. And of course, I'm sure, ibabash lang din naman ito ng mga chipset fanboys dyan at mga feeling gamers, pero mga budget phones lang naman ng mga smartphones. Well, yeah. Real talk, 6 out of 10 sa performance. Sa battery, this has 5,000 mAh battery, 18 watts lang po ang wired charger na nakasama sa kanya, and ang PCMark score niya, to be fair, ito, actual score po ito, so ito po yung kanyang PCMark score. Sa half brightness, half volume with internet, nakakuha tayo ng 12 hours and 30 minutes. So pwede na rin kahit paano sa maghapon. Again, this is half brightness, half volume with internet. Now, sa full brightness, full volume with internet, ito naman sa mga talagang nagtatrabaho sa tanghaling tapat, so kailangan nyo i-full brightness lagi ang smartphone nyo, nakakuha naman siya in fairness ng 8 hours and 42 minutes. So, pwede na rin kahit paano. Again, pwede na to sa maghapon. Not really maasahan talaga na full maghapon, but aabot naman siguro ito mga around 4 to 5 p.m. Provided na hindi kayo nag-gaming, and what else na mga ginagawa nyo na nag-open pa ng apps, at iniiwan lang din naman yung mga apps na yun sa background, kaya nag-run at kumakain din ng battery. So, yun. 8 hours, almost 9 hours sabihin natin. Okay? So, that's the full brightness, full volume with internet. Wala po siyang bypass charging, but other features na available sa kanya, pakita ko na lang din sa inyo, sa battery department niya, yun. So, you can turn on the performance mode. That means parang gaming mode, pero lahat na ng apps, lahat na ng features niya is sasagad niya na yung performance. And then sa battery health, fairness, meron siyang battery health na feature para dito. I'm not really sure lang kung gaano ka-accurate ito, but it's there if you want it. Okay? And customized charging mode, kung gusto mo na tumigil na siya ng 80%, pwede nyo pong gawin yun. Okay? You can turn this on. In fairness, may ganun siyang feature. And of course, yung 18 watts charger na yon, kaya niyang i-full charge ito from 20% to 100% in 1 hour and 20 minutes. Ang bagal. Yes, mabagal po siya ma-full charge. So again, that's 18 watts lang naman. So yeah. So sa battery, bibigyan ko lang ito ng 7 out of 10 na overall score. Okay? That's for the battery. Now, sa display. Okay. This has 6.56 inch lang po na HD display. IPS LCD po yan. Up to 90Hz screen refresh rate. So, let me show you yung kanyang display settings saglit para makita nyo talaga na 90Hz ang nakalagay dito. Here, under display, smooth display, and yun nga, lalabas. Smart 90Hz. Pwede mo siyang i-fix sa 90Hz all the time. Pero siguro mas bababa ng konti yung kanyang battery endurance. So, I'd say ilagay na lang sa smart 90Hz screen refresh rate para at least nakakapag-adjust siya. Kung di rin naman kailangan ng app yung 90Hz na smoothness, stick siya sa 60Hz. Okay? So, available po yung ganyan setting sa kanya. And other features dito, pwede siyang i-customize. Of course, may adaptive brightness siya. Dark mode for those na gusto ng mas
dark, pero hindi naman to AMOLED, so you don't really need that dark mode here. Pero kung yun ang gusto mong aesthetic, dark mode is available. And then we have some double tap to lock, smart wake, lift to wake, nandito na lahat to. And color temperature and screen, pwede mo siyang i-adjust. Okay, so I forgot na ilagay siya sa Vivid, but there, it's there. So yan, i-Vivid ko na siya ngayon. And then what else? Screen record, yeah, you can choose kung alin ang gusto mong gamitin na microphone, device audio, show taps, and then, oh yeah, nandito po ang mga available na to. Sa display pa rin, supported din ito ang, in fairness, ito matutuwa kayo. Supported nito ang Netflix, yes, L1 quality. So that means makakapanood po kayo dito ng Netflix ng full HD quality. Yan po. No, wala pong biro, talagang pwede po ninyong panoorin dito ng Netflix at naka L1 po siya. Okay? Solid, di ba? Yun yung pinaka-redeeming yata rito sa kanyang display. As for the multi-touch, supported po niya hanggang 10 daliri. Pwede rito, kung nag-gaming kayo, 10 daliri ang gamit nyo, okay na okay. Supported pa rin niya. And in terms of ganda at quality naman ng display, you can see for yourself kung papasa na sa inyo yung ganyang quality. Para sa akin, siguro bibigyan ko lang ito ng yung ganyang quality. Nakikita nyo sa video, bibigyan ko na siguro lang yan ng mga 7 out of 10. Again, this is IPS LCD, pero to be fair, IPS LCD ay hindi nagkakaroon ng screen burn. So, mas ligtas ito, mas matagal ang buhay ng mga LCD na to, basta provided na hindi nyo babagsak at mababasag. Okay to, okay? Now, again, nakadepende pa rin sa inyo yan kung gusto nyo or trip nyo yung ganyang klase ng kulay na ino-offer ng kanyang display. Pero sa akin, bibigyan ko nito ng 7 out of 10 sa overall quality. Okay? Again, binabangga ko lang siya sa kanyang price and yung nakikita kong quality talaga yan. Kayo na rin naman, actually, masasabi nyo na rin naman sa sarili nyo kung ano talaga yung quality na pwede nyo or score na ibibigay nyo rito sa smartphone na to. Now, sa camera. Okay. Malinaw at totoo, text simplified. Another feature siguro ng smartphone na to na hindi masyadong pasado sa akin. Now, this has 16 megapixel main camera sa likod with single tone na flash. And we have 13 megapixel naman ng front camera. Now, kaya nito mag-record ng 1080p at 30 fps, both front and back po yun. At ito po yung quality niya, okay? So, wala po siyang EIS and wala siyang OIS. But still, actually, very usable pa rin. Again, very usable yung word, not impressive, nothing so spectacular, wala, hindi kayo maano doon. Very usable lang po siya and wala nga siyang stabilization. So, yan po yan. So, again, this is sa Tagaytay tayo nito. Around along SVD Road yata, pero yeah, maglalakad tayo ngayon currently. Yes, medyo shaky siya, observe ko rin. So yun, Casa Selina. Ito pala yung gusto kong puntahan, Sala Kape Kwentuhan. Late lang pala. Maganda to sa Casa Selina. But anyway, ganyan po yung quality ng video niya. Again, that's 1080p at 30 fps. Zoom tayo ng konti. May zoom. Ay, parang walang zoom to. Zoom? Meron naman konti. Walang indicator kung ilang times zoom na to. Anyway, yung pinaka-zoom niya. Casa Selina. So yan. Ano masasabi nyo? Kamusta naman yung microphone? Ito naman yung front camera niya. Wala ding stabilization pero 1080p at 30 fps din yung recording niya. Average lang. Not really something na impressive. Pero pwede na. Kamusta yung microphone? Goldman, yeah, take na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Goldman, oo, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Text simplified. Now, as for the camera department, as you can see, hindi rin ganun ka buhay na buhay yung mga pictures, pero pwede na po ito for typical na social media post. Yeah, kung gusto niyo medyo mas matingkad lang ang kulay, siguro daanin niyo na lang sa editing or maybe some better lighting siguro or sa liwanag ng araw. Mas better, pero sa mga madidilim and mga low light, alanganin ito eh. But still,
very usable pa rin para sa akin ito. So, bibigyan ko ito ng overall score na sa camera lang po ng 7 out of 10. Okay? Again, binabangga ko lang sa price niya and sa camera quality. 7 out of 10 para sa smartphone na to. Okay. Now, lipat naman tayo sa audio. Sa audio, meron lang po siyang single camera sa baba. Ito lang po yan. At ito po ang kanyang quality. Kayo na po mahumusga. Presyo di ka malilito riyan sa bawat review. Malinaw at totoo, text simplified, di ka na maguguluhan bro. So, yun po, sa speaker, bibigyan ko lang ito ng around 7 out of 10, 7-ish. 7 out of 10 lang din. Kasi nga, single speaker siya and not really super loud. Good for maliliit na room na loudness lang. Pwede po ito. But impressive, no, not really. So, 7 out of 10 para sa score na kanyang speaker. Okay? Now, lipat naman tayo sa connectivity. Alright. At totoo, text simplified, di ka na So, this has 4G LTE lang po. Again, nakita nyo kanina, dual SIM po siya, pero hybrid. Pwedeng dual SIM, pero hindi pwedeng lagyan ng microSD or isang SIM card lang, pero pwede mo siyang lagyan ng microSD card. And up to 2 terabytes po ang supported ng kanyang microSD. Now, in fairness naman, kahit 4G LTE lang kaya nitong isagap, supported pa rin nito ang VoLTE and VoWiFi. Ayan, kita nyo naman dyan. Ayan, voice over LTE and voice over Wi-Fi or Wi-Fi. And yes, obviously, supported din ito ang 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi frequency. Sa speed test naman, actually, decent naman. Pakita ko na lang din siguro sa inyo ngayon para actual din. Currently, connected muna tayo sa Wi-Fi. Wala muna mobile data. Off natin itong mobile data. Wi-Fi muna. Ito para makita nyo namin din mismo. For the price and yung chipset niya as expected, ito na yung makukuha nyo talaga. Speed test tayo. Again, this is Wi-Fi. Connected siya sa 5 GHz ko na Wi-Fi. See that? Alright. Para malinaw lang. And then now, we will try for the speed test ng Wi-Fi. So again, ang speed test dito sa bahay is around 800 Mbps. 600 to 800 Mbps. But this one, kukuha niya 150 to 200 lang. Naglalaro po siya doon. Actually, mas mataas pala siya ngayon. This, kaya niya hanggang 2. Abot pa ng 300 Mbps and... impressive. Last time I tested this, nasa 200 Mbps lang. But right now, umakis sa 300 Mbps. Still, that's a very good speed test para sa Wi-Fi na ang maximum ko dito is around 600 to 800. But this one, 300. That means na kaya niya kuhanin yung kalahati ng buong bandwidth ko dito sa bahay na to. Okay? And now, lipat naman tayo ng saglit sa mobile data. Okay, we are using smart mobile data here. Smart SIM card po yan. Reload. And then, let's do it. Again, this is connected lang sa mobile data. Nakapang Wi-Fi. Ang kaya niya speed test ay, as expected dito, naglalaro siya ng 10 to 20 Mbps, which actually para sa akin is goods na rin. Okay? Medyo mahirap dito ang signal sa loob ng bahay. The fact na lagpas siya ng 10 Mbps actually is very impressive na para sa akin. So, pwede ito sa mga tropa nating riders. Kayang-kaya naman niya. Kahit pa paano yung more than 10 Mbps. Okay. So, pasok naman siya para sa mga tropa nating mga riders. And speaking of tropa nating riders, GPS accuracy dito is naglalaro actually sa 2 meters to 5 meters. So, hindi exact. Pero that means actually is papunta siya either above average or excellent. So, it also means na very good nga siya for mga tropa nating riders kung balak nyo gamitin ito for Google Maps and Waze. Yan. Pang trabaho nyo. Pwede po. Maganda po ang kanyang GPS accuracy. Pero din po itong FM radio, just in case na curious kayo. Here it is. Yun, FM radio. Kaso nga lang, of course, kailangan nito ng yung pang-connect. Yung headphone jack na USB Type-C. And what else? Meron din itong Bluetooth 5.0. At of course, matutuwa rin kayo malaman na in fairness na meron siyang ganito. Hindi ko na-expect na meron siyang ganito. Meron po siyang NFC na supported ang Google Pay. So, yan o. Nung sinasetup ko siya, hinahanap ko siya ng Google Pay. And of course, natukusan ko niya. Working nga talagang NFC niya. Usually kasi, ang mga ganitong smartphone na ganito kamura, NFC pero for transfer lang ng contacts and so on and so forth. Pang ganun lang. But this one, supported niya ang
Google Pay itong NFC rito. So, good job kay Blackview Fort 2. Okay? So, overall, sa connectivity, while this has no 5G connection, in fairness, may mga features siya na hindi ko na-expect na meron. So, bibigyan ko pa rin siya ng 8 out of 10 for this connectivity department niya. Okay? Now, verdict na tayo. Okay. Okay, so again, ang price po nito naglalaro around 9,000. So, yan. Papakita ko na lang siguro sa inyo mabilis. Let me show you. As of making of this video, nasa 9,000 siya. Okay? Nagpa-fluctuate to actually nung nakaraan, umakit siya ng 10 and then 9,000 ulit. So, around 9,000 to 10,000 sabihin natin ganun. But hopefully makakuha siya ng sale. Para naman kanino itong smartphone na to. Okay? Sa 9,000 pesos price tag niya, medyo a bit of a dilemma ito, itong smartphone na to. Kasi of course, hindi ito para sa mga chipset fanboys. No. Hindi rin ito para sa mga gamers. Medyo masasela na yung mga budget gamers natin. Gusto nila pang Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 na yung below 10,000 pesos nila. So, no. Hindi rin ito para sa kanila. Kukutsain lang nila ito. For working people, yes. Both men and women. Pwede ito. Kung di masela ng babae, okay sa kanya yung ganitong design. Actually, it's very nice. Para sa akin, very appealing. Maganda yung especially itong white nila na color. For outdoor jobs, very good ito. Okay? Kung balak nyo gamitin ito sa trabaho nyo dahil outdoor ang trabaho nyo, like mga delivery sa palengke, pwede ito. Pwede. Tindahan, naglalako kayo or anything. Any outdoor jobs. Construction pwede rin. Pwede po ito. Kung ang trabaho nyo is medyo madalas, nababasa ng konti, naabutan ng ulan, so on so forth, pwede rin po ito. For those na prefer yung practical na phone na pwede sa trabaho, ito paano, rather than a gaming phone na hindi naman kayo naghahanap ng game phone kasi aminado naman talaga kayo. Kung gusto nyo lang mag-game ng konti Mobile Legends, pwede naman, kaya naman niya. But any heavy resource na mga games, no. Kung naiintindihan nyo naman yung kanyang kayang gawin, why not? Pwedeng para sa inyo ito. Okay? And remember, nagtataasan na po ngayon ng RAM prices. And ang pinakamalupit sa lahat, pati fuel prices ng mga sasakyan natin nagtataasan na. So, expect na rin natin medyo nagtataasan talaga ang presyo. Kasi kung ako tatanungin, actually, best pricing nito nasa 7,000 to 8,000. Pero dahil nasa 9,000 to 10,000 pesos siya, medyo I'm sure iba sa inyo magre-react. But again, nagtataasan na po ngayon ng mga pamilihin. So, it's, I think, acceptable na rin para sa akin. So, para sa akin, acceptable na itong price niya for the specs na kaya niya ibigay. Okay? Hindi best ang chipset na to, pero yung mga features na meron siya like this, IP68, IP69, military standard na tibay, pwede na to. Okay? So, I think this Blackview Fort 2 rugged phone is just around the right price tag. Okay? So, overall, bibigyan ko ito ng 7.5 out of 10. Overall score. Okay? This is 7.5 out of 10. Again, this is the Blackview Fort 2 rugged phone. Ikaw, boss. Ikaw naman, sa tingin mo, okay ba to? Solid ba sa ito? Sulit kaya to sa price tag niya na ino-offer? Kung interesado ka ngayon dito kay Blackview Fort 2, available po siya actually sa Shopee. Dito may floating tag na to. Pwede nyo pong i-click yan. Kung hindi nyo makita, touch nyo muna yung screen and then lalabas po yung floating tag dito ng Shopee. You can click that. Baka makakuha kayo ng mga surprise discount. Makakuha nyo siya ng 9,000 or better yet, baka mas mura pa. Baka makuha nyo ito ng 8,000 or lower pa. Alam nyo naman sa Shopee may mga surprise discount. Click nyo lang itong floating tag na to sa Shopee and maybe baka para sa inyo itong Blackview Fort 2 na ito. Okay? So again, this is the Blackview Fort 2. By the way, meron siyang side-mounted fingerprint and mabilis naman po siya. Ilang beses ko siya ginagamit. Makikita nyo dyan. So, solid na rin naman siya kahit pa paano. Okay? So, again, this is the Blackview Fort 2. This is Rain Manguera. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style na review, madaldal, yes, I know. Mahaba yung video, I know. Pero, at least binibigay ko na sa inyo rito yung mga gusto nyong malaman about sa smartphone bago nyo siya tuluyang bilhin. Hindi na yung magtatanong-tanong pa kayo kung ano. Okay? So, andito na halos lahat ng mga gusto nyo malaman about sa mga features ng bibili nyo yung smartphone. So, kung okay sa inyo yung ganitong style ng review, well, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo dyan. Subscribe na. Again, this is the Blackview Fort 2. I'll talk to you again soon.